Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Andito na naman po tayo. This time pag-usapan natin ito pong nabanggit ni Congressman Eresi na yun daw pong 19th Congress ang sinimulan na paggamit ng pinakamasamang paggamit ng unprogrammed fund. Pangalawa, dito po natin mapapagtanto, at least napagtanto ko at kumbaga napatunayan ko sa sarili ko na hindi masasabi ni Bongbong na malinis po ang kamay niya pagdating po dito sa nangyaring korupsyon ng 1.4 trillion. At meron daw pong modus itong mga to kung papaano nila nililipat ang pera ng presidente noong sa kanyang mga sa NEP doon sa unprogrammed fund. Ngayon, isa pa po, siyempre, sinasabi ni Soto na napakalinis daw po nitong 2026 budget at lalo pang inayos pa lalo ni Bongbong. But, kino-question ni Congressman Eresi itong unprogrammed fund, kaya nga po dadalahin niya ito sa korte. Hindi rin malinis. Pakinggan po natin ito at para malaman natin ano bang modus operandi nila. Ano bang pinaggagawa nila? Bakit naman natin masasabi natin na hindi talaga masasabi ni Bongbong na malinis ka dito just because na siya ang nag-expose ng korupsyon? Na siya ang nagpa-imbestiga? Pero ang tanong nga, papakinggan natin dito, bakit hindi ka kumikibo nung ginagawa yung modus? Ito po, pakinggan natin. Good morning, Good morning, ma'am. All right. Now, you are preparing a petition to bring before the Supreme Court. You want to question the constitutionality of unprogrammed appropriations, which for the 2026 budget have ballooned to 243 billion pesos. The President vetoes 92 billion. May natira pa 151, na almost. 151 billion pesos. All right. Illegal ba talaga ang unprogrammed appropriations? Yes, we are set to file tomorrow. I and Representative Laila de Lima, and we are citing 5 provisions of the Constitution that violates Baka na-file na to kasi itong interview na to, isang araw pa yata ito nakaraan. that's being violated by the unprogrammed funds. And Okay. this is Article 7, Section 2, Alright. 22. Dapat kasi yung budget of expenditures may katapat na source of financing. Ito walang katapat. So, yan, violation yan ng Article 7, Section 22, Article 6, Section 25, Article 6, Section 24. Ipaliwanag mo briefly, ano Yes. ang violations? sa Ito, iba? minamandate nito, dapat talaga may certification ng National Treasury na meron talagang pondo para dun sa proyekto. Ito wala. Okay. Kasi lahat ito, sinasabi nila, there are only 3 sources of unprogrammed funds. Lahat ito speculative. One is loan, 2 is savings, medyo matagal pa yan. And excess earnings. Yung new taxes. New revenues. taxes. Pero kasi lahat naman yung naka-incorporate na yan, yung sa 6.7.9 trillion na budget, lahat yan may source of financing. Ito wala. Yun ang maliwanag na maliwanag. At ang masama, yung 6.7 trillion na yan, actually 1.6 trillion yan utangin din. Tapos magdadagdag pa sila ng additional 151 billion na wala namang talagang source of financing. Okay, pero linawin natin. So there are 5 articles in the Constitution that actually make it clear Yes. for you that unprogrammed appropriations violate Yeah. the Constitution. But how would you justify the fact that since 1989, there were already unprogrammed funds in the budget then? Wala nagko-question kasi noong mga nakaraan. During the time of the Pinoy, late President Cory Aquino. Yes, 1989 nagsimula yung unprogrammed funds. Maliliit lang yan at hindi nagagamit ng masama. Hindi katulad ng 19th Congress. Diyan nagsimula na yung pinakamasamang paggamit ng Ayan. unprogrammed funds. Paano ang pinakamasama? Ilarawan Ang mo. modus operandi nila, for Ayan example, ito yung National Expenditures Program. Nakalagay dyan lahat ng mga priority ng Presidente. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga priority na yan sa unprogrammed funds. Noong 2024, 2025, parang ang nangyari, yung insertions nila sa diversion parang 1.45 trillion in 3 years. At ang pinakamalaki doon yung sa foreign assisted projects. Yung dapat na equity natin, dapat kontrata natin yan sa mga foreign governments. Dapat meron tayong equity doon sa mga flagship projects like yung ating subway, yung PNR Elevated Rail. Ginawa nila, yung 399 billion na yan, inilagay nila sa unprogrammed funds. And yung 399 billion Pinalitan nila pesos ng na mga flood yun, control. I was gonna say first, yung 399 billion pesos, that was part of the flagship projects. Yes. Yun yung subway, ano pa yung iba? Yung PNR Elevated, Okay, marami pa.
Basta technically speaking, transport. Yeah. It could have been build more. More, yes. Diba? Diba? Pero nilipat sa unprogrammed. Kaya anong nangyari sa build more ni Bongbong? Tapos pinalitan nila ng mga priority projects ng mga politiko. Oo. Oh, ayan. Flood control Flood projects. control, yung mga street lights, Yes, yung yes, mga malalaking yes. kickback. Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? Yes, he will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan kasi Why nga would he make his flagship project suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong Alamalya, pero bakit mo pinayagan ng 3 years? Tinanong mo personally. Tinanong ko sa aking privilege speech, Okay. pero hindi naman sinasagot. Ilang beses ko na tinatanong sa maraming program. Sabi ko, 2023, 280 billion yung tinanggal sa budget niya. Pinalitan ng mga kalokohan. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Parang kasabot pa. Tapos nung 2024, 500 plus billion, di pa nga na-check yung mga ibang project. Yeah. Inilagay uli sa mga ganitong kalokohang project. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi siya kumibo. Tapos 2025, 473 billion. So, Sikita nyo na, ibig mong sabihin, mga kababayan, 3 beses pa ulit-ulit itong kinukuha sa kanyang priority bill. Yung dapat pang, di ba, yung parang galing sa NEP ito kinukuha pa ulit-ulit, nilalagay sa unprogrammed fund. At doon nga, nakukuha yung mga flood control, yung mga sabi nga niya, yung may malaking kickback. Bakit po hindi kumikibo? Tingnan mo tanong ni Karen Davila, bakit daw? Bakit parang inaalaw niya ito? Bakit sa palagay niyo mga kababayan? Ano to, nagbulag-bulagan ka lang, Bongbong? Responsibilidad mo ito. Presidente ka. Ba't hindi ka gumalaw? Pati yung mga kabinito mo raw, hindi rin kumibo at nagmukhang mga kasangkot pa. bakit nangyari ito na hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam eh. Oh. It's his duty. It's his responsibility to know this. But I think Diba? the big question is why would he allow it? Oh. When this is his administration, it's his legacy. Yun ang malaking question. But what are you Question. seeing? Because you are in the House. You know the politics in the House. Well, kasi hindi naman unprecedented to eh. Unprecedented to, 19 Congress. Wala naman ako ng 19 Congress. Nung mga nakaraang Kongreso, hindi naman, maliit lang yung mga insertions, yung mga diversions. Unprecedented yung in 3 years, 1.45 trillion. Ibig sabihin niya, Diba? pinalitan mo yung President's budget, naging congressional budget yan. At ang masama, inalaw ng Executive Department. Iyon. And- Inalaw. Kaya tayo nga, mayroon ngayong kinurap na 1.4 trillion mga kababayan. Kaya nga, nakikiusap tayo na huwag natin itong kakalimutan because ang nakakatakot dito, harap-harapan na po ito. Hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot, wala silang paki. Kasi nga po, kailangan lalo nila ngayon ng pera. Kailangan talaga nila. Marami kasi silang ginawang kasalanan. Kaya sila siguro ay talagang nagkukumahog na tanggalin si VP Sara. Di ba't meron na namang nakaambang impeachment sa February 6. Pera na naman kailangan dyan. Is it to win over legislators Well, ang in the tingin ko, lower house? What are you saying? Tingin ko, ginamit ito to incentivize members of Congress to impeach VP Sara. Isa yon. Pangalawa, siguro, because of the 2025 national and local elections, nakita naman natin na bumahan ng mga ayuda, bumahan ng mga proyekto, basta administration candidate ka, talagang daming pera, ang daming resources. So, yun nangyari na inuna yung politika kaysa yung pagunlad ng bansa natin. Ang masakit pa po, pera ng taong bayan. Ang ginagamit nila para sa kanila lang. Sa kanila lang, mga kababayan, hindi po umuunlad ang bansa natin. 'Di ba? So, yun po ay sana big enough reason for us not to forget this. Kasi ngayon lang po ito nangyayari na paulit-ulit eh. Hindi na po harap-harapan na to. Nakikita nyo naman yung mga kasama nila. Lalo na si Romualdez, kung makaharap sa camera, kalam, ako talaga'y walang ginawang kasalanan. Si Marcos naman, si Bongbong naman, hindi makakarating sa Malacanang ang pag-iimbestiga sa korupsyon o anomaly sa flood control kasi siya nga ang nagbulgar daw at siya ang nagpaimbestiga. So yung mga ganun po ba, wag tayong padadala sa mga ganyan. And they've been describing this, Senate President Tito Soto said, this is the cleanest. This is the cleanest budget. Do you agree with that? It's a lot better, a lot better than A lot better, but- previous budgets, noong 23 hanggang 25. Kasi may malakas na
minority sa House, may malakas na minority sa Senate, so na-scrutinize talaga yung budget. Pero hindi, mas madali na siguro yung mga pinalusot, mas madali nang ma-check yan sa Congressional Oversight Committee. So, kaya nga sabi ko, ayos na to, kung meron man kami mga policy differences, syempre it's the rule of the majority pagdating sa policy ng paggastos ng... But did you sign the budget? No, I voted against. Oh, you voted because against of it. non-program funds. Okay, all right. So let's talk about the unprogrammed funds. The President vetoed 92 billion pesos and they left the support to foreign assisted projects. Yes. So for the audience, the foreign assisted projects, para lang kompleto, no, it would be, for example, let's say JICA. No, Yes. there would, let's say may ipapatay yung tulay or a big infra project. Let's say JICA is supporting it. The Philippines has to have a counterpart. Yun yung nawala noong 2025. 2024 and 2025. Pati 24. Yes, 157 billion in 2025 and more than 200 billion in 2024. Ang total niya, 399 billion. Okay, so Talagang wala talaga silang intensyon na paayusin ang ating bansa. Yung kanilang build more, ay wala pala yan. Build more ng mga malita. Parang ganun ang nangyari. question is why would the President allow Bakit that nga? support to foreign assisted projects be in unprogrammed when pwede namang pondohan na yan ng Pilipinas para meron siyang legacy, nakatayo yung mga proyekto. Why would you put it in unprogrammed? Yun lang, hindi ko maintindihan sa Pangulo dahil mandatory obligation natin yan sa foreign governments. Oo. Kaya nga, yung nilagay nila sa unprogrammed funds, na-delay yung pagbabayad. Kaya ano nangyari? Nagbayad tayo ng commitment fees at least 20% ng project cost ang increase. Tapos na-delay pa ng 4 years. Yung opportunity loss, for example, subway, dapat yan, 2028, nakasakay na tayo sa subway. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Railway, dapat ma-operational by 2029, ngayon sa 2032. At ang total cost niyan, 1.3 trillion yung dalawang project. So, mag-i-increase ng mga 300 billion. Dahil sa mga penalties. In terms of interest on the penalties. Escalation of prices, ng labor and material. So, ang nangyari, nasayang yung 300 billion. Di ba? Di ba napakalaking kagaguhan yun? Nasasayangin mo yung 300 billion, ilalagay mo lang sa flood control. Oo. Tapos, yung 300 billion, siguro matatapos natin sa 300 billion, baka wala na tayong backlog sa classroom. Pero ang tanong ko, kung nangyari na ang pagkakamaling yun noong 2024 at 2025, bakit pa nila uulitin Bakit? at i-unprogram Hindi, kasi ulit ito, ang foreign assisted ang projects? reasoning nila dito, meron daw mga hindi pa na-submit na documents for these flagship projects. Kaya hindi pa talaga pwedeng pondohan. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, for convenience, nilalagay na nila. Pero hindi pa nga hindi pa nga, ibig sabihin, hindi na-discuss sa Kongreso kung ano yung proyekto na ito dahil kulang pa nga sa mga documents. Kasi ang ginagawa nila, mula pa naman noon, for convenience sake, binabiolate nila yung Constitution. Simula noong 1989. Pero ito, ang pinakamasama, kaya kinakailangan na natin tuldukan ito dahil nagamit na talaga to para Pagnanakaw. magnakaw. Ginamit na to para ayan. magnakaw. So Representative De Lima and I are citing 5 provisions of the Constitution and we are set to file it tomorrow. Okay. Para once and for all, ma-decision na ng Actually, you've read 2 of them. Do you want to continue Yes, with the yung other 3 in Article your- 6, Section 24 and 25, which limit Congress power of appropriation and preserve the constitutional separation between legislative appropriation and executive execution by restricting Congress from increasing the President's budget recommendation. Oo. Kasi ang ginagawa, di ba, kung ano yung sinabit ng Presidente, 6.7 trillion, hindi na kami pwedeng sumobra doon. Actually, close to 6.8. So, 6.79. Parang So, ganun. 6.8 roughly. 6.8. So, ang ginagawa nga, para hindi lumampas, yung gusto ng Kongreso, papalitan nila yung mga ilalagay nila sa unprogrammed funds. Pero ito, pangako Kumbaga, lang ang ito. nangyari, kung sa budget po sa bahay, yung pambili ng bigas, ginawa nyo, pinambili nyo ng bag. Parang ganon. parang ganon. So, walang bigas ngayon, bumili kayo ngayon ng sapatos o bag. Saka itong unprogram, parang pangako. For example, dapat mandatory obligation yung share ng mga local government sa national taxes. Oo. So ilalagay nila dyan sa unprogram funds. So mabibigay lang yun pag meron ng additional revenue. Kung wala, hindi mabibigay. Pangako. Ngayon, tinanggal ni Presidente, pati pangako, wala na. So ibig sabihin, susubain na ng national government yung mga local government share. Walang But then that's against the law. I mean, that's clear. Kaya nga nagagawa nila ng paraan through unprogram funds. Kaya nga sabi ko dapat talaga na matuldukan na to, ma-define na to ng. At I am very confident with the Supreme Court kasi nabasa ko yung decision yung separate opinion ni Justice Hernando sa PhilHealth issue. Yeah. Sinabi niya na all forms of unprogram funds are unconstitutional. Sinabi niya yun. Sinabi. So you are feeling optimistic. Can we show this to the audience? Yes. So this is the actual petition already. Special civil action for certiorari and prohibitions. So this is what you're taking to the Supreme Court Yes, tomorrow? yes. Okay, this is the actual petition already. It's finished. Okay, so meron ka pa dito na the 3, Article 6, Section 25 to prohibits riders. Riders, kasi- Do you consider the unprogrammed Yes. appropriation a rider? Yes. Okay, Article 6, Section 29 restricts the disbursement of public funds strictly to constitutionality valid appropriations. So yung paniniwala mo ang unprogrammed appropriations is not It's valid not valid. appropriations. It's not valid kasi walang source of financing. Oo. Senator Amy Marcos describes this budget considering na lumaki ang ayuda. She says it's reminiscent of an election budget. Ganun ba yun? Palagay ko. May
the president is trying to appease his allies in Congress. And appease for what? Is it because of a supposed schedule? I mean, Senator Amy Marcos was talking about a supposed schedule, February, to refile the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, siguro, pero lalong magugulo lalong magugulo yung bansa natin kung Yeah. we'll go to But impeachment. But I don't think Congressman Erese, wala silang pakialam kung lalong magulo ang bansa natin because nga po, for now, in my opinion, mas concerned po sila, Congressman, sa kanilang sarili-sarili. Marami po kasi silang sinaktan eh. So ngayon, ang parang priority nila ngayon ay si VP Sara. So kaya nga po, kahit na ito'y recycle na walang basihan, remember po mga kababayan, ito po, kaya ko masasabi ito, hindi po natin maipagkailan na nangyari na ito noon kay late Chief Justice Corona na mayroon po tayong mga congressman, mga senador na for sale. Yan po ang nakakatakot. Meron naman pong nagsasabi na, baka hindi na mangyari ito kasi nga po, meron din naman silang political agenda, may mga tatakbo pa po sa 2028. Baka mag-alangan sila. Yung, okay naman po yun. Maintindihan natin yun. Pero ngayon po, mas mabigat po ang problema ng administrasyon kasi nga po, marami silang nagawang kasalanan. Kaya pipilitin sigurado nila na by hook or by crook, siguro, mawala yung kalaban nila. So, nabanggit natin na mayroong for sale na iba nating mga senador at mga congressman, ay magkano lang naman po yan. Doong panahon ni late Chief Justice, 150 million. Ngayon mga kababayan, kung magtataka kayo kung bakit karamihan na matitino naman dati na mga undersecretary, mga sekretary, pag nahawakan ng administrasyon ay parang nawawala sa wisyo, itinatapon nila under the bus si Tatay Digong because we're not talking about millions po dito. Billion po ito. Example, hindi po ba inoperan si Secretary Bello, yung kaibigan ni Tatay Digong, na kumbaga labanan mo yung Duterte alay. Kahit na alay ka niya, parang talagang gusto manggulo eh. Labanan mo. Ito 1 billion. Hindi siya pumayag. Sabi raw sa kanya, kahit hindi siya manalo, kahit papaano tapos niya na pwede siyang i-appoint uli. So mga kababayan, hindi niya tinanggap at inalis siya, nasa ampay siya. Inappoint siya ni Bongbong, di ba? Pero mga kababayan, palagay ko lang naman, ito naman yung aking pag-iisip naman ay parang yung suspicion ko ba, nagkakaroon ako, nahirap na po kasing paniwalaan nila. This time, talagang ang priority nila ay hindi si VP Sara ang maging presidente. Nakikita nyo naman yan, di ba? Paulit-ulit eh. Di ba? Kasi nga po, ginawa nila ng kasalanan not only ang taong bayan, not only si Tatay Digong, si VP Sara, yung mga allies niya, kasama na po yung supporter, pati na po yung ating bansang Pilipinas ay binaboy nila, pati na po yung pondo. So marami silang kasalanan. So hindi nila maa-afford na na si VP Sara ang mapapunta dyan kasi talagang mananagot po sila sa ginawa nila. So, kaya isip ko lang naman ito. Kaya nila pong magbayad ng 1 billion bawat isa. Ilang billion ang pinag-uusapan dito? We're talking about trillions. Yung last time, 3 years, ninakaw nilang 1.4 trillion. Ngayon, sa akala natin, wala na po silang makukuha. No. Kaya mayroon na naman po silang unprogrammed fund. At kaya, tingnan mo, makikita mo yung sinasabi ni Senator Amy, na ang ginawa nila ay giniling nila ang pork. Kumbaga, kinalat-kalat. Dinagdagan yung AX, dinagdagan yung tupads,
dinagdagan yung farm to market road, dinagdagan yung MAEPIP, dinagdagan, meron tayo sa marami pong pagkukunan. So, ibig sabihin, aabot na naman siyang bilyon-bilyon na naman ang pwede nilang kunin dyan. Kahit pa sabihin natin na meron silang congressional function na pwedeng, para ba kasi may nagbabantay dyan, nabantay sa lakay naman. 'Di ba? So once again po, hindi na po pinag-uusapan dito na ang milyon. Kaya sabi natin, yung mga matitino, pag nahawakan ng administrasyon, nawawala sa wisyo. Biro mo, we're not talking about million billion. Meron tayong mga, sabi na, magtatakbo yung ibang mga senador. Siyempre, meron silang pinangangalagaan, yung kanilang political, di ba? Pinapangalagaan nila yan. Gusto pa nilang tumakbo. Kung sasabihin sa kanila, kung kahit naman matalo ka may 1 billion ka naman Katulad ng ginawa kay kay Secretary Bello. Kahit daw po siya matalo, may 1 billion siya. Kunti lang yung gagamitin nila doon. So, paano kung gawin ulit nila yan? Doon sa mga for sale ng mga senador at ng mga congressman, kahit matalo ka, may 1 billion ka. Yun po ay sa akin lamang. Pero, I could be wrong. Pero sa administrasyon na to, anything is possible. Pasensya na kung medyo negative ako. Ang hirap lang po kasing paniwalaan ng ginagawa nitong administrasyon na to. Biro mo, tingnan mo, si General Poques, bakit nila inaresto? 'Di ba? Hindi naman sobrang grabe yung ginawa niya. Nagko-call out lang naman siya dahil nga po sa mga korupsyon. Ang ginawa pa nila, talagang binalandra pa nila sa NAIA talaga. Talagang ito po ay pagpapakita na kapag kayo nagdadakdak against us, itong aabutin ninyo. Ito po ba ang klaseng gobyerno gusto natin? So, we need to continue na magsalita, mga kababayan. Kahit na po yung aking imagination ay nagiging parang it's like working overtime. Because ang hirap pong ginawa nila. Yung pong iniisip natin na hindi nila talaga magagawa na mag-surrender ng ating citizens sa banyaga, nagawa nila. So ano mangyayari sa ating pag-iisip ngayon na ito ang kakapal ng mukha ng mga nagpapatakbo ng ating bansa. Parang ang sinasabi nga, para na nga sindikato. Sa minority stand, I mean, you do have... Hindi, iba-iba kami ng positions. Pero ako, ang sabi ko nga, parang inconsistent if I will be joining the impeachment complaint against VP Sara kasi she was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against... Accused lang po yun. I don't think so. Puro accused. Samantalang ito, nakikita na po natin ang ebidensya. Mayroong more than 420 ghost project. Nakita naman natin, mismong si Bongbong nagsabi. Nakita po natin yung mga substandard. Ebidensya. Mayroong ebidensya. Kay BP Sara, akusasyon, walang ebidensya. Pero itong haharapin ninyo, yung walang ebidensya, samantalang ito, nasa harapan na ng pagmumukha natin, si VP Sara pa rin ang inyong pagbibigyan ng pansin. Talagang nakakaloko kayo. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kahit pa mapa-impeach ninyo si VP Sara, hindi po ninyo makukuha ang boto ng mamamayang buboto kay VP Sara. Mayroon pang another Duterte. Kahit anong gawin ninyo, buboto at ibuboto namin ang Duterte. Kahit pa anong gawin ninyo, kahit pa mapa-impeach ninyo si VP Sara, mayroon pang another Duterte. Kahit pa mayroon uling another Duterte. Yan po ang pakatandaan ninyo. Just because inalis ninyo ang isang Duterte, hindi ibig sabihin kayo na ang ibuboto. No. Duterte pa rin. Yan ang masasabi ko sa inyo.
Kahit sino sa Duterte, tumakbo, Duterte ang ibuboto ng taong bayan. Yan ang pakatandaan ninyo. Sobra na kayo eh. Nang aap yung ginagawa ninyo eh. Para kang mga sindikato talaga eh. Ginagawa ninyong sabi nga ni si Sir Froiland. Para kayong mga sindikato at ang inyong mga hostage ay ang taong bayan. Ulitin ko po, kahit anong gawin ninyo kay VP Sara, Duterte at Duterte ang iboboto pa rin. Magsayang kayo ng pera, Duterte pa rin ang magiging presidente. Mamili kayo, maraming Duterte. 1 trillion. So parang, kung buti pa, impeach na lang natin pareho para appear. I don't think that's possible, seriously speaking. So are you saying you will not support the impeachment of Vice President Sara No, I Duterte? will not. I will not, Good for sign you. that. Kasi nga nakita ko, na-incentivize yung mga United Congress para mag-impeach sa kanya. So paano yun, by saying this right now, Head Start, baka wala ka ng pondo na ilabas sa'yo? Ay, okay lang yan, talagang ganyan. Does it really happen? Well, alam mo, tagal ko na sa politics, 50 years eh. So this is my, siguro mga last days in politics. So gawin ko na lang yung tama na sa tingin ko. Wow! I like that.